Good morning, kids! Sunday school ngayon. Bago tayo mag-aral ng lesson, awit muna tayo sa Panginoon. Awitin natin yung I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Still I will follow, though none go with me. Still I will follow, though none go with me. Still I will follow, no turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Tayo naman ay mag-pray. Lord Jesus, purihin ka. Maraming salamat sa iyo dahil ngayon ay may Sunday school po kami. Magbabahagi po ng lesson mula po sa Biblia. Nalangin po namin na bago po namin gawin yon ay tignan niyo po yung aming puso sa bawat kasalanan, pagkakamali na aming nagawa sa isip, sa salita, at sa aming kapwa. Lalo tigit sa iyo, patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po yung puso namin ng banal at makapangyarihan dugo ng aming Panginoong Jesus at bigyan niyo po kami ng talino, ng karunungan para maintindihan po yung lesson na tinuturo niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng puso na marunong pong sumunod sa iyo at marunong makinig. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay kids, para sa umagang ito, ang ating lesson ay matatagpuan sa Numbers chapter 5. At ang bahagi ng lesson natin ay matatagpuan sa verses 1 hanggang 10. So, mas maganda, basahin muna natin. Ito po yun. Hanap din kayo ng Bible, magbasa rin. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel na ilabas sa kampo ang bawat ketongin, at bawat may tulo at dinudugo, at bawat marumi dahil sa paghawak sa patay. Kapwa ninyo ilalabas ang lalaki at babae. Sa labas ng kampo ninyo sila ilalagay upang hindi madungisan ang kanilang kampo na aking tinitirhan. Gayon nga ang ginawa ng mga anak ni Israel at inilabas sila sa kampo. Kung paanong sinabi ng Panginoon kay Moises ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. At nagsalita ang Panginoon kay Moises sa sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang isang lalaki o babae ay nakagawa ng anumang kasalanan na nagagawa ng mga tao sa pamamagitan ng pagtataksil sa Panginoon, ang tao iyon ay nagkasala. At kanyang ipapahayag ang kanyang kasalanang nagawa at kanyang pagbabayarang lubos ang kanyang sala. Dagdag pa niya ng 5 bahagi at ibibigay sa ginawa ng pagkakasala. Subalit kung ang lalaki ay walang kamag-anak na mapagbabayaran ng sala, ang kabayaran sa sala ay mapupunta sa Panginoon para sa pari, bukod sa lalaking tupa na pantubos sa kanya. At ang bawat handog sa lahat ng bagay na banal ng mga anak ni Israel na kanilang dadalhin sa pari ay magiging kanya. Ang mga bagay na banal ng bawat lalaki ay magiging kanya. Ang ibinigay ng sinumang tao sa pari ay magiging kanya.
Siguro kids, parang hindi nyo masyado naiintindihan kasi masyadong seryoso, no? At parang napaka-seryoso nung topic na nililesson dito. Pero alam nyo ba, kids, ang pinakamalinaw dito, no, sabi ni Ate Ana, ang gusto ng Panginoon, ni Yahweh, ang inutos niya kay Moises, yung mga ketongin, may tulo, dinudugo at mga nakahawak sa patay, kailangan silang ilabas sa kampo. Meron silang sarili na paglalagakan. Siguro dito nagmula yung idea na magkakaroon ng mga ospital. Kasi sa ngayon, yung mga binabanggit na yon, meron ng ospital na pwedeng mag-treat sa kanila, magamot sa kanila. Hindi sila pwede syempre isama sa mga normal na tao kasi makakahawa sila. At ganun din, yun nga yung karumihan. Ang Lord kasi, kids, malinis. Ayaw niya ng marumi. Sa tayo pala, paano ba tayo? Malinis ba tayo sa katawan? Malinis ba tayo sa ating gamit? O sa paligid natin? Tingnan natin. Kasi ang Lord, mo, sabi niya kasi, dun sa kampo kung saan siya nakatira, o dun siya tumitigil kasama nila Moises, ayaw niya na madungisan yun. Ganun yun, kids. At isa pa na tinukoy dito ng Panginoon ay tungkol naman dun sa mga nagkakasala o nakagawa ng kasalanan. Maliwanag na sinasabi dito, Lord, ng kids na dapat pag may nagawa kang kasalanan ay pagbabayaran mo yon. Dito nga may sinasabi na dadagdagan mo pa ng ikalimang bahagi or 20%. Maari siguro kung yan ay iyong ninakaw o kaya may nagawa kang masama sa kapwa mo na merong na-damage o nasira sa kanyang mga ari-arian, dapat mo yun pagbayaran at dapat pangaraw may dagdag na 20%. Ibig sabihin, kids, dito makikita natin na hindi talaga pinapalagpas ng Lord ang bawat masama nating ginagawa. Pero alam nyo ba, kids, napakaswerte natin sa panahon ngayon nung si Jesus ay binigay sa atin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi sa bawat kasalanan natin nagagawa ay maaari tayong humingi ng tawad. Hindi na ganun kalupit ang Panginoon. Naghihintay siya ng pagkakataon na maiisip at marirealize natin kung ano yung ating maling nagawa at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kung minsan kahit may mali tayong nagagawa, parang wala namang nangyayari o hindi naman natin napagbabayaran yung ating maling ginagawa. Bakit kaya ganun? Kasi kids, naghihintay ang Panginoon na ikaw ay isusuko mo yung mali mong ginagawa, na maghihingi ka ng tawad at magkakaroon ka ng pagbabago. Pero kung talagang ikaw ay matigas ang ulo at patuloy mong ginagawa yung mali, darating ang isang araw na pagbabayaran mo na talaga yon. Ano ba yung gusto mo? Yung makaligtas ka sa parusa, sa impyerno, o hingi ka na lang ng tawad kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Siyempre, ang gusto natin yung pangalawa, di ba? Yung hindi tayo maghihirap. Kaya kids, paalala ulit, sa lesson natin ngayon, una, ayaw ng Lord ng marumi. Pangalawa, bawat kasalanan ay may kabayaran. At pangatlo, alalahanin natin na maswerte tayo dahil ibinigay sa atin si Jesus. Siya yung nagbayad sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang natin gawin ay humingi ng tawad at magbago ng ating buhay. God bless, kids.